Sa session na to, himay-himayin natin ang isang tool na pwedeng-pwedeng magpabago ng trading game mo. Mula sa pagiging baguhan, ang goal natin ay gawin kang pro sa paggamit ng Fibonacci. Oh, eto yung classic na senaryo, di ba? Nakita mo yung market na nag-pullback, tapos napaisip ka, saan kaya ang aabangan kong entry point dito? Well, yan mismo ang problemang sosolusyonan natin ngayon. Ipinapakilala ang Fibonacci retracement. Isipin mo to na parang X-ray para sa market trends. Tinutulungan tayo nitong makita yung mga hidden na support at resistance levels kung saan posibleng mag-bounce ang presyo. In short, binibigyan tayo nito ng mga high probability entry points. Pero bago natin ma-unleash ang full power nito, kailangan muna nating linisin ang ating workspace. Mula sa isang magulong tool, gagawin natin siyang simple pero sobrang epektibo. Kasi aminin natin, ito yung default, di ba? Pagkabukas mo ng tool, ganito itsura niya. Ang gulo, parang sinabugan ng kung ano-ano. Nakakalito at halos imposible gamitin ng maayos. At ito naman, ito yung goal natin. Tingnan mo yung difference. Malinis, professional at nakatutok lang sa kung ano talaga ang importante. Dito, yung signal ang bida, hindi yung ingay. At ang maganda rito, sobrang dali lang gawin. 5 lang na simpleng hakbang sa settings mo at boom, klaro na lahat. Pwede mong i-post ito para masundan mo ng maigi sa sarili mong chart. Okay, so malinis na yung tool natin, di ba? Ngayon, yung pinaka-importante, paano ba to iguhit? Akala ng marami, komplikado to. Pero actually, sobrang simple lang. Ito lang yung kailangan mong tandaan. Ito yung golden rule. Palaging iguhit kung saan papunta yung trend. Kung pataas, mula sa baba papunta sa taas. Kung pababa, baliktad. Mula sa taas, papunta sa baba. Ganun lang kasimple. Teka, paano kung di ka sure kung nasaan yung swing high at swing low? Don't worry, may secret weapon para sa'yo. Hanapin mo lang yung fractals indicator sa platform mo. I-on mo yan at kusa na niyang ilalagay yung mga maliliit na arrow para ipakita sa'yo kung saan ka eksaktong guguhit. Okay, ayos na yung tool. Marunong na tayong gumuhit. Ngayon, dadako na tayo sa pinakapuso ng strategy na to. Ito yung part kung saan nangyayari yung magic, ang paghahanap sa tinatawag na golden zone. At bago yan, tingnan muna natin tong numerong to. 61.8%. Hindi to basta-basta numero lang Galing to sa golden ratio. Isang mathematical pattern na makikita mo kahit saan, sa kalikasan, sa sining, at pati sa financial markets. Para siyang natural na rhythm ng market. At dyan napapasok yung golden zone. Ito yung area sa pagitan ng 50% at 61.8% levels. Isipin mo na lang na yung market ay naka-deep sale o discounted. Dito sa area na to, madalas nag-aabang yung mga institutional traders para pumasok ulit. Kaya naman, napakalakas na lugar to para sa mga potential na pag-bounce. So, magaling na yung golden zone, no? Pero, kung gusto mo talagang maging pro level, kailangan mo ng isa pang konsepto, ang confluence. Dito talaga nahihiwalay yung mga baguhan sa mga pro. Para maintindihan yan, kailangan mo munang tandaan to. Yung mga linya ng Fibonacci ay hindi lang basta linya. Ang totoo, nagsisilbi silang mga dynamic support at resistance levels. Pag nagets mo yan, mabubuksan mo na yung tunay na potential ng tool na to. So ano ba tong confluence? Isipin mo na lang yung 1-2 punch. Yung unang suntok, yan yung pagpasok ng presyo sa golden zone. Pero hindi ka pa agad papasok. Hihintayin mo yung pangalawang suntok, yung confirmation. Pwedeng isa yung horizontal support, isang candlestick pattern o isang trendline bounce. Kapag nag-align sila, mas mataas ang probability na tama ka. At ito, pakiusap, tandaan nyo to, isang napakahalagang rule. Huwag na huwag kang papasok ng basta-basta dahil lang nasa Fibo level na. Tandaan, ang Fibonacci ay mapa, hindi ito magic wand. Laging hintayin mo muna yung confirmation signal bago ka pumasok sa trade. Tingnan natin tong example. Perfecto. Okay, so yung presyo pumasok sa golden zone natin. Check. Tapos tingnan mo sa kaliwa, yung level na yon dati pala siyang support. So dalawang malakas na rason na yan sa isang lugar. Ito yung tinatawag nating high probability setup. Okay, ang dami nating napag-usapan. So para di malito, isummarize natin. Ano ba yung mga pinaka-importanteng bagay na dapat mong tandaan? Heto na yung simpleng-simple mong Fibonacci checklist. Ulit-uliting mo lang to Una, iset up mo yung tool mo para maging malinaw. Pangalawa, palaging iguhit kasabay ng trend.
Pangatlo, mag-focus ka sa golden zone. At pang-apat, maghintay ka ng confluence bago ka pumasok. Kapag sinunod mo to, ang Fibonacci ay magiging isang maaasahang tool sa arsenal mo. Sabi nila, ang market daw ay may sariling ritmo. Ang Fibonacci, yan yung tool na nagpapakita sa atin ng nakatagong ritmo na yon. Ngayong alam mo na kung paano makinig, handa ka na bang sumayaw sa tugtog ng market? Ang pundasyon na ituro na namin, nasa sayo na ang paggamit nito.